Si Paipa ay 25 taong gulang na babae na hindi pa nagkaroon ng unang halik. Noong high school, siya ay umiibig sa isang sikat na lalaki na nagngangalang Hans ngunit mayroon itong kasintahan na nagngangalang Zaya. Si Paipa ay isang nerd na estudyante, kaya alam niya na hindi siya ang tipo ni Hans. Gayunpaman, binabantayan niya ito araw-araw sa pag-asang balang araw ay magiging kasintahan niya ito. Ngunit sina Hans at Zaya ay parehong lumipat sa Amerika noong huling taon nila sa high school. Sobrang nasaktan si Paipa kaya simula noon ay wala na siyang ibang nagustuhan. Sa loob-loob niya ay naghihintay pa rin siya ng milagro na magkakagusto sa kanya si Hans, kahit halos isang dekada na niya itong hindi nakikita. Isang araw sa isang high school reunion, natupad ang pangarap ni Paipa. Si Hans na kababalik lang mula sa Amerika ay dumalo sa party at nagpakita ng labis na interes sa kanya. Bagamat kinakabahan, tinanong niya ito kung single siya at sinabi naman itong oo. Nagbigayan ng mga numero ng telepono ang dalawa na may planong mag-date balang araw. Pumunta si Paipa sa banyo para ayusin ang sarili at tumalon sa tuwa na sa wakas ay matutupad na ang matagal na niyang hiling. Simula sa araw na yun ay nagsimulang mag-date ang dalawa. Madalas siyang inihahatid ni Hans sa trabaho na napapansin ng kanyang mga kasamahan na sina Maham at Jen. Inaasar siya ng mga ito dahil sa pagkakaroon niya ng isang manliligaw na gwapo at mayamang lalaki. Alam ng dalawa na hindi pa siya nakaranas ng unang halik kaya sinabihan nila siyang maghanda. Ang kanilang mga payo kung paano mas maging mahusay humalik ay nagpapakaba kay Paipa. Nang gabing yun habang pauwi sakay ng bus, nakaupo siya sa tabi ng isang high school na lalaki na nagngangalang Pawal. May aksidente na nangyari sa kalsada kaya ang lahat ay tumayo upang magmarites sa pangyayari. Habang sinusubukan na umayos, sina Pawal at Paipa ay hindi sinasadyang naglapat ang mga labi, tinawanan lang ito ni Pawal ngunit kinilabutan si Paipa. Gusto niyang mangyari ang unang halik niya sa lalaking pinapangarap niya pero ngayon na ninakaw na ito ng isang estudyante, hindi niya maiwasan na madismaya. Sa galit ay inihagis niya ang kanyang telepono sa kanya at naglakad pababa habang tuwang-tuwa naman ang lalaki sa likod niya. Sa bahay ay naalala niya na nakalimutan niyang kunin ang kanyang telepono, kaya tinawagan niya ito mula sa telepono sa kanyang bahay ngunit ayaw itong ibalik ni Pawal. Hinamon siya nito na alamin kung saang paaralan siya pumapasok para maibalik ang kanyang telepono. Kinabukasan sa paaralan ay napansin ng kanyang mga kaibigan na masaya siya na wala sa sarili. Hindi pala maalis sa isip ni Pawal ang galit na babae sa bus. Pagkatapos ay isang anunsyo ang maririnig sa speaker ang humihiling sa lahat ng may pangalan na Pawal na pumunta sa opisina ng punong guro. Nang pumunta siya ay nalaman niyang marami palang Pawal, at nalaman na si Paipa ang nagpatawag sa kanila. Naalala niya ang pangalan ng lalaki sa uniforme niya kahapon. Nag-aatubili ang lalaki na ibalik sa kanya ang telepono kaya sinaktan siya ng punong guro bilang parusa. Nakukonsensya si Paipa para sa kanya kaya dinala niya siya sa isang lokal na restaurant para kumain. Doon ay nag-away ang dalawa dahil paulit-ulit siyang tinatawag ni Pawal na tita. Hinikayat siya ni Paipa na tawagin na ate ngunit tumanggi siyang gawin ito, at sa halip ay nagpasya siyang tawagin siya sa kanyang pangalan. Habang nag-uusap sila ay nakatanggap si Paipa ng tawag mula kay Hans, na sinasabihan siyang pumunta sa isang restaurant para mag-date. Makalipas ang ilang oras, pumunta siya sa nasabing restaurant at nakita niya si Pawal sa isa sa mga mesa. Sinabi nito na nagkataon lang na nagkita sila doon ngunit alam ni Paipa na narinig siguro nito ang lugar noong kausap niya si Hans sa telepono. Hindi niya ito pinansin at naupo sa tabi ng kanyang kadate. Pagkatapos ng date ay inihatid siya nito pauwi at sinubukan na halikan. Ngunit habang papalapit ito ay isang tindero ng sampagita sa kalye ang kumatok sa kanyang sasakyan na pinutol ang romantiko na sandali. Si Hans ay nahihiya na nagmaneho paalis pagkatapos ng engkwentro, na iniwan si Paipa na nalulungkot. Pagkatapos ay nalaman niya na ang nagbebenta ng sampagita ay walang iba kundi si Pawal. Gamit ang naiinis na tono, tinanong siya ni Paipa kung ano ang gusto niya at handa siyang magbayad kung ang ibig sabihin nito ay iiwan siya nitong mag-isa. Pero ayaw ni Pawal ng pera niya dahil gusto niyang lumabas at pumunta sa isang movie date kasama siya, kaya para matapos na ito ay pumayag na siya. Kinabukasan ay nagbihis siya ng mamahaling damit upang mapahiya ang lalaki at mapaniwala ang mga tao na hindi sila magkasintahan. Ang plano ay gumagana ngunit isang grupo ng mga kabataang babae ang tinawag siyang nanay ni Pawal na nagpasama sa kanyang kalooban. Parang may gumugulo sa isip ni Pawal, kaya dinala siya nito sa gilid at ipinakita sa kanya si Hans na may kasamang ibang babae. Laking gulat ni Paipa nang makita na ang babae ay walang iba kundi ang high school sweetheart nito na si Zaya.
Nakipagtitigan si Hans sa kanya ngunit kumilos na parang hindi niya kilala kung sino siya. Ibinunyag ni Pawal na kaibigan niya si Zaya at nang makita niya si Paipa na nakikipag-date kay Hans kahapon ay naintindihan niya kung ano ang nangyayari, kaya naman dinala niya siya doon para ipakita sa kanya ang totoong ugali ni Hans. Napagtanto ni Paipa na ang kanyang unang pag-ibig ay niloko lang siya kaya siya ay nalungkot sa oras na yon. Kinaumagahan ay sinabi niya sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa insidente. Masama ang loob nila para sa kanya hanggang sa dumating si Pawal sa kanilang opisina at nagpanggap na bagong manliligaw ni Paipa, kaya ipinagmamalaki ni na Maham at Jen ang pagkakaroon niya ng maraming manliligaw. Pumunta silang apat sa restaurant kung saan nagpadala si Hans ng mga mensahe sa telepono ni Sa. Ngunit kinuha ni Pawal ang kanyang telepono at hindi niya hinayaan na makipag-usap siya sa lalaki para sa kanyang sariling kapakanan. Nang nagsimula na siyang makipagtalo, pasimple itong umalis dala ang kanyang telepono. Upang makuha ito ni Paipa, nagbihis siya bilang isang estudyante kinabukasan at pinuntahan siya sa kanyang paaralan. Nang makilala siya ni Pawal ay nagulat ito. Bago ibigay sa kanya ang telepono, pabirong hiniling sa kanya na huwag nang pumasok sa klase at umalis kasama niya. Pilit silang sinisita ng guro na hindi alam na hindi ito estudyante. Napunta ang dalawa sa science lab na nagbabalik sa mga alaala ng mga araw na nasa paaralan si Paipa. Dahil ang bintana ng lab ay may buong tanawin ng basketball court, naalala niya na madalas siyang gumugol ng oras sa silid at nanunood ng pagsasanay ni Hans. Biglang dumating ang guro na hinahanap sila, ang dalawa ay nagtago sa mga mesa at muling nakatakas. Pagkatapos ng mga oras na nagsasaya sa paligid ng paaralan, naalala ni Paipa na naiwan niya ang kanyang wallet sa lab. Pumunta siya doon para kunin ang kanyang wallet ngunit ayaw sumama sa kanya ni Pawal. Nang siya ay nag-iisa na sa lab, tinawagan siya nito at hiniling sa kanya na tumingin sa labas ng bintana. Nakatayo ito sa basketball court habang nakangiti sa kanya. Kumakanta siya ng sweet na love song para sa kanya upang makalimutan na niya ang isang dekada na pagmamahal kay Hans. Nagkita sila sa hagdanan kung saan siya nito binigyan ng halik na hinihiling na makipag-date sa kanya. Medyo nabigla ang babae pero pumayag naman siya. Simula sa araw na yon, magkasamang sumasakay ang dalawa sa bus, sabay na umuwi, nagde-date sa katapusan ng linggo, at masaya bilang magkasintahan. Nagustuhan rin ni na Maham at Jen si Pawal na hindi alam na estudyanteng high school lang ito. Ayaw sabihin ni Paipa sa kanila dahil siya ay natatakot sa magiging reaksyon nila, ngunit nang ilang linggo na silang nagkikita ay nalaman ni Maham sa pamamagitan ng Facebook na si Pawal ay 17 taong gulang pa lang. Sinisikap ng dalawa na ipaunawa kay Paipa na walang mangyayaring maganda sa kanya kung mananatili siya sa piling ng lalaking ito, dahil kapag handa na siyang magpakasal ay hindi na siya magkakaanak. Alam ni Paipa na haharapin niya ang mga ganitong problema balang araw ngunit natatakot pa rin siyang kausapin si Pawal tungkol dito. Nang maglaon ang naghihintay sila ng bus, sinabi niya sa lalaki ang tungkol sa kanyang mga iniisip. Sinabi ni Pawal na pinag-isipan din niya ito at pinlano ang kanilang buong buhay na magkasama. Nangako siyang hindi natitingin sa ibang babae kahit tumanda na siya at hindi na umaasa ng anak dahil maaari naman silang mag-ampon, dahil ang gusto lang niya ay makasama siya sa buong buhay niya. Dahil naantig sa kanyang mga salita, nagsimulang umiyak si Paipa. Naglakad sila papunta sa kanyang bahay at inanyayahan siya nitong maghugas ng kanyang mukha. Sumang-ayon si Paipa ngunit nagulat siya nang ang tatlong lalaki ang nagsimula na hawakan si Pawal habang sinasaktan siya sa sandaling pumasok sila sa kanyang bahay. Noong una ay sinubukan niyang atakihin ang mga lalaki ngunit binanggit ni Pawal na ito ay ang kanyang ama at ang kanyang mga bodyguard. Si Pawal ay miyembro ng musical band ng paaralan na naging matagumpay gayunpaman. Hindi siya pinahihintulutan ng kanyang ama na ituloy ang musika sa paniniwalang ito ang dahilan ng pagbagsak ng kanyang mga marka. Pinabugbog niya siya sa kanyang mga bodyguard dahil may nagsabi sa kanya na pumunta si Pawal sa isang pag-eensayo sa banda noong araw na yon. Humingi ng paumanhin ang nahihiya na si Pawal at nangako na uuwi siya pagkatapos ihatid si Paipa. Ngunit nang makarating sila sa kanyang apartment ay iginiit niyang hayaan siya nitong matulog doon dahil natatakot siyang bugbugin muli ng kanyang ama. Nakahiga si Pawal sa sahig habang si Paipa naman ay humiga sa kama at nakatulog ang dalawa habang nag-uusap. Kinaumagahan, binigay niya kay Pawal ang susi ng apartment para makapasok siya doon anumang oras na gusto niya. Nakita siya ni na Maham at Jen na ginawa ito at inakala nilang may nangyari sa kanila ni Pawal noong gabi. Binalaan siya ng dalawa na hindi matatapos ng maganda ang kanilang relasyon at nagbanggit ng maraming detalye upang magduda siya. Nang gabing yun sa hapunan, sinabi ni Paipa kay Pawal na nahihirapan siyang matugunan ang deadline ng isang bagong proyekto.
Ngunit hindi nito naiintindihan ang mga pangunahing termino ng opisina, kaya napagtanto niya na maaaring hindi sila magkatugma gaya ng inaakala niya. Kinabukasan sa trabaho, abala si Paipa at nag-aalala tungkol sa proyekto nang biglang dumating si Hans at nag-aalok ng tulong sa pamamagitan ng paghahanap ng mga freelancer na gagawa ng ibang trabaho para sa kanya. Nabigla si Paipa sa sinabi nito at ng oras na yun ay ipinaliwanag ni Hans na hindi niya kailanman minahal si Zaya at na-engaged lang siya rito dahil sa kanilang anak, pero ngayon ay nakipaghiwalay na siya dito at gusto niyang bumalik si Paipa sa buhay niya. Hindi siya nagbigay ng anumang sagot na ipinagpalagay ng lalaki bilang oo. Nag-text si Paipa kay Pawal ng tungkol sa pagdating ni Hans na ikinagalit niya, kaya sa halip na bumalik sa apartment ay pumunta siya sa dorm ng kanyang mga kaibigan. Siya ay kinakabahan tungkol sa mga bodyguard ng kanyang ama na naghahanap sa kanya sa paligid. Sa ngayon ay nagplano siyang magtrabaho bilang isang mang-aawit sa bar upang kumita ng kaunting pera. Kinaumagahan ay pumunta siya sa apartment ni Paipa ngunit nakita niya itong pasakay ng kotse kasama si Hans gayunpaman, naniniwala siya na hinding-hindi magtataksil si Paipa sa kanya. Pumunta siya sa trabaho ni Paipa upang makipagkita sa kanya kung saan nakita niya si Hans na naghihintay sa lobby. Sinabi ni Hans kina Maham at Jen na pinaplano niyang isama si Paipa sa isang paglalakbay para sa nalalapit na bakasyon, narinig ni Pawal ang usapan kaya galit na galit siya. Nagmamadali siyang pumunta sa opisina ng kanyang banda kung saan nagkataon na naghihintay si Paipa sa kanya. Sinusubukan niyang makipagkasundo ngunit walang pakundangan na hiniling sa kanya ni Pawal na tigilan ang kanyang pag-arte. Sa gabi ay umuwi si Paipa sa kanyang bahay at inihanda ang tutulugan ni Pawal, kahit na alam niyang hindi na siya babalik. Kinabukasan ay inimbitahan ni Hans sina Maham, Jen at Paipa sa isang restaurant, ngunit huli siyang dumating kasama ang kanyang 1 taong gulang na anak dahil tumanggi si Zaya na alagaan ito. Tinanong siya ni Paipa kung mahal pa ba niya si Zaya pero itinanggi ito ni Hans gayunpaman, hindi niya pinapansin ang mga sinasabi niya dahil abala ito sa telepono na kausap si Zaya. Hiniling sa kanya ni Paipa na itigil ang pagpapanggap dahil ganoon din ang nararamdaman niya. Pareho silang may mahal na iba ngunit sinusubukan nilang magkagusto sa isa't isa. Matapos ang mahabang talakayan, napagtanto ni Hans na hindi siya tumigil sa pagmamahal kay Zaya mula pa noong high school, kaya nagpasalamat siya kay Paipa dahil nabuksan ang kanyang mga mata sa katotohanan at saka umalis. Kinabukasan ay dinala niya si Paipa at ang kanyang mga kaibigan sa isang club para pasalamatan siya sa pagiging mabuting kaibigan, na nagkataon na si Pawal ang singer sa club na yon. Ang may-ari ay nag-ayos ng isang programa kung saan ang mga customer ay magkakaroon ng bidding at ang pinakamataas na makakapag-bid ay makakatanggap ng isang halik mula kay Pawal. Si Maham ay todo sa pag-bid ngunit nagulat siya dahil si Zaya na nasa club din ay patuloy na nagtataas ng bid. Sa wakas ay nanalo si Maham ngunit nakuha ni Paipa ang gantimpala, bagamat may pag-aalinlangan, pumunta siya sa entablado at nakipaghalikan kay Pawal. Pagkatapos ay agad na umalis si Pawal kasama si Zaya. Nang pinag-uusapan ni Paipa at Hans si Zaya, malalaman natin na si Zaya ay nagtatrabaho para sa ama ni Pawal. Sa ibang lugar, dinala ni Zaya si Pawal sa kanyang ama. Nais ng kanyang ama na ipadala siya sa Amerika para sa kanyang karagdagang pag-aaral na labag sa kanyang kagustuhan. Dinala si Pawal sa labas kung saan siya nakita ni Paipa. Sinubukan niyang gamutin ang mga sugat sa mukha nito ngunit tumalikod si Pawal at pumasok sa loob ng sasakyan. Ang driver ay nagmaneho palayo ngunit hindi sumuko si Paipa at tumakbo siya upang sundan ito. Pinahinto ni Pawal ang driver at lumapit sa kanya ngunit para lamang humingi ng tawad at muling tumalikod upang bumalik sa sasakyan. Sa huli ay naiwang umiiyak si Paipa sa kalye. Makalipas ang 5 taon, nagtatrabaho pa rin siya sa parehong kumpanya. Malaki na ang pinagbago ng buhay niya pero hindi pa rin niya nakakalimutan si Pawal. Isang gabi ay nakatulog siya at nanaginip na inaalagaan siya nito, ngunit paggising niya ay nasa terrace niya talaga si Pawal. Itinago nito ang susi mula noong nakalipas na mga taon at pumasok sa apartment noong gabi. Hinawakan ni Paipa ang kanyang mukha, hindi makapaniwala na sa wakas ay nakabalik na siya at nagtapos ang pelikula nang yakapin nila ang isa't isa. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!